Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas Kapitulo 4. At si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinutukso ng Diablo, at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao." At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, "Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat." At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan. At aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Nasasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." At nang matapos ng Diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." At binalumbot niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nakakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, "Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig." At siya'y pinatotohanan ng lahat, at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi baga ito ang anak ni Jose?" At sinabi niya sa kanila, "Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain." At sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo,
maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kaninuman sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y maibulit nila ng patiwarik. Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kanyang lakad. At siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig, anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya na hindi siya sinaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nangagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumal-dumal na espiritu at nagsisilabas sila. At kumakalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya'y nagtindig sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon at nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon. At siya'y kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat at inibsan siya at siya'y nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. At ng araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kanya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea.